pinagkakatiwalaan ko, tatraidorin mo pa ako? Sorry, Raymond, pero hindi ko na kayang palampasin ang mga ginagawa mo. It's only a matter of time na mahuli ka at pagbayaran mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Kailangan po nila malaman na buhay pa ako. Bukas, luluwas ako ng Maynila. Babalik ako sa amo ko. Pwede kitang isama. Ako mamamatay tao tulad mo. Mas gustuhin kong magdusa ka sa kulungan. Kalimutan mo na nga yung awa-awa na yan. Wala ka nang kaagaw sa katawan na yan. At kay Diego. Hindi ko pa nasasabi sa kanila na dito na ako. Kailangan ko tawagan yung boyfriend ko. Saan ka pupunta? Bakit nagkukumawag ka dyan? Punta ka si Crisan, nakabalik na daw siya. May gusto kong tawagan yung mga kaibigan ko. Mirasol ko si Ate Annalyn. Pwede ko hiramin. Sobrang nag-alala ako sa'yo. Akala ko ano nangyari sa'yo eh. Diego, wala na makakapaghiwalay sa atin. Gusto ko lang namin kumustahin. Kasama mo ba si Cheska? Nakikita mo ba siya dito? Baka nilaman na siya ng tubig. Umamin ka nga. Anong ginawa mo sa kanya? Hindi ko nga alam ano ba. Kung wala kang ginagawa sa kanya, bakit hindi mo alam kung nasan siya? Kayong dalawa yung magkasama sa beach house. Hindi ko alam. Huli ko siya nakita nung sumabog yung speedboat. Doon kami huli magkasama. Pagkatapos nun, hindi ko na alam. Sana nga mawala na lang siya. Magkakampi silang dalawa ni Sir Raymond sa pag-kidnap sa akin. Imposible yan. Masama silang tao. Hindi totoo yan. Hindi niya magagawa yun. Bakit ba mas marunong ka pa sa akin? Nandun ka ba? Sinungaling ka talaga, no? Nori, sige, teka lang. Naman nagaling sa aksidente si Crisan. Huwag niyo masyadong hinaharas. Chico, huwag ka nga maniwala sa babae niya. Pinapaikot niya lang tayo eh. Nuri, pinapaikot. Di ba ako yung kaibigan mo? Ako yung kakampi mo, hindi si Cheska. Yung kaibigan ko may puso. Hindi niya gugustuhin mapahamak ang kahit na sino. Jeko, ikaw kanino ka maniniwala, ha? Kilala mo si Cheska. Alam mo kung ano mga pwede niyang gawin. Kapag may masamang nangyari kay Cheska, mananagot ka sa akin. Nuri, pinagbibintangan mo ba ako sa sarili kong bahay? Ang kapal din naman talaga ng mukha mo, no? Pwede ba umalis na kayo dito bago pa ako magpatawag ng mga gwardya? Ka na, Nori. Wala tayong mapapala dito. Wala akong pakialam kung magkano kailangan bayaran mo. Basta ilabas mo ako dito. Non-bailable ang kasong kidnapping. Punishable by reclusion perpetua. Pwede akong maghain ng motion for bail. But I am telling you right now, your case does not look good. Malakas ang evidence against you. Maraming testigo. Unang-una na si Crisan mismo. Ano ba to? Sasabihin mo lahat ng hindi mo kayang gawin at hindi mo pwedeng gawin. Ang laki-laki ng binabayad ko sa'yo. Ha? Gawin mo ang trabaho mo! Raymond, that is not how the law works. Kung kinakailangan ka magbayad ng mga tao, magbayad ka. Dahil kung di mo ako ilalabas dito, pamilya mo ang babalikan ko. Malis ka na. Bakit mo naman ginanon si Nori at Makoy? Parang hindi mga kaibigan trato mo sa kanila eh. Diego, sila kaya. Hindi sila masayang na buhay na ako ulit. Mas pinaniniwalaan pa nila si Cheska kaysa sa akin. Pero totoo ba? Kasabot si Cheska sa pagpapakidam sa'yo ni si Raymond? Oo, Diego. Totoo lahat ng mga sinasabi ko. Hindi mo alam kung gaano siya kasama. Nagawa nga niya patayin yung lolo mo. Alam mo, kung hindi ako nakatakas, baka patay ako pinatay niya. Hindi ko akala kaya niyang gawin yun. Gio, natatakot ako. Natatakot ako kasi hindi ko alam kung nasan siya. Baka kung anong gawin niya sa akin. Baka balikan niya ako. Crisan, huwag ka mag-alala. Hindi ko hayaang mangyari yun. Hindi ko hayaang masaktan ka.
Sa ilang beses ka na muntik mo wala sa akin, hindi ko na hayaan ulit mangyari yun, ha? Tama. Alam mo, hindi ko alam kung kanino pinaglihiyan si Crisel, pero hugod siya ng kasinungalingan. Alam mo, sa totoo lang, parang mas maitim pa ata yung kaluluwa niya kaysa sa lipstick ko. Kainis. Hoy, Makoy! Ate Nori! Nasaan po si Kuya Diego? Ayun, kasama pa rin si Crisan. Maganda na, James. May nung tutulong sa'yo dito. Sorry, hindi kayang gawin ni Chris yung mga sinasabi niya. Baka siya pa yung may ginawang masama kay pare ko eh. Pero ang hinala ko, pinapalabas lang ni Crisel yun para masolo niya si Ma'am Geraldine at si Diego. Kung wala lang doon si Diego, baka inahit ko na yung kilay nun ng bonggang-bongga. Katawan para ni Chris yung gamit niya. Ano ka na? Wala sa isip ko. Para natin nakikita si Chris. Saan na kaya siya ngayon? Lenny, paramdam ka naman dyan, oh. Kung kaluluwa ka na ulit, tapikin mo ako sa braso kahit ano, basta bigyan mo kami ng sign. Joke lang. Ano ate? Sumagot na ba? Hello? Hello? Sino to? Hello, Nori? Hello? Sino to? Hello? Nori? Frenny? Sorry, hindi kita marinig. Hello? Hello? Frenny? Hello, sino to? Hello? Nori? Bakit pati niya ako marinig? Baka nawala yung signal. Sorry, sino yun? Hindi ko alam. Hindi naman nagsasalita eh. Baka prank caller lang. Mari, bukas pumunta tayo sa police station. Baka sakali may balita na sila tungkol kay Chris. Kung nasa ka man, sana safe ka. Hindi ka siya matawagan. Pasensya ka na. Mahina kasi talaga signal dito sa isla, kaya yung mga tao walang cellphone. Eh, ako, nagtatrabaho ako sa sentro, kaya ako lang yung may cellphone. Alan, salamat sa paghatid mo sa akin. Hindi mo na kailangan mag-alala kasi wala na naman si Raymond. Wala nang mananakit sa akin. Geraldine, huwag ka na mag-alala. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo ni Crisan. Babalik na rin sa tahimik ang buhay natin tulad ng dati. Gusto mo munang mag-hello sa anak mo, baka nandito na siya. Sige. Oh, saan? Diego. Geraldine. Magandang gabi po. Kilala ko lang po si Crisan, pero nawalan na rin po ako. Diego, nabalitaan mo na ba yung tungkol kay Raymond? Hindi ba po? Bakit? Nakulong na po ba siya? Oo. Nakulong na siya. I just thought you needed to know.
After all, tatay mo pa rin siya. Ang Geraldine, kahit kailan hindi naging tatay sa akin si Raymond. Ilang beses akong lumapit sa kanya pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Nagtatabuhay niya pa nga ako eh. Pero tiniis ko. Kahit wala na akong mukhang mahiharap. Kaya kung ako tatanungin niyo, hindi ko siya tinuturing na tatay. Kasi hindi niya naman ako kinilala bilang anak. Kung ano man yung mga nangyayari sa kanya yun, dapat lang sa kanya yun dahil sa lahat ng mga kasamaan niya. Diba, Diego? Ang layo-layo mo sa kanya, Diego. Mabuti kang tao at hindi ka nang lalamang ng kapwa. Kaya naman di ka pinabayaan ng lolo mo. Kaya lang pinatay ni Jessica si Sir Manuel. Mag-ama talaga sila. Pareha silang gumawa ng masama. May balita ka na po ba sa kanya na eh? Wala pa rin akong balita eh. Missing pa rin ang status ni Jessica. Huwag kayong mag-alala. Araw-araw ako hihingi ng update sa mga pulis. At hindi tayo titigil hanggat hindi siya nakukulong. Yun ay kung buhay pa siya. Ate! Ate! Meron na po nag-aabang ng tricycle sa kanto. Ate, kailangan mo talagang umalis. Dito ka na lang. Pangarap ko kasi magkaroon ng ate. Koy, huwag ka mag-alala. Kapag maayos na ang lahat, susubukan ko ulit dalawin kayo dito. Sana maging okay na rin kayo ng kapatid mo, Cheska. Oh, mauna na kami. Baka maiwan kami ng boss. Annalyn, iuwi mo na itong si Bugoy. Baka hinahanap na siya ng nanay niya. Apo. Ha? Sige, Bugoy. Bye-bye po, Ate Bye-bye. Jessica. Ingat kayo, ha? Po kayo. Sige, salamat. Ika na ha. Bye-bye. Ingat kayo. Alan? Bebe ko. Alan, please. Mag-usap naman tayo. Kahapon pa ako tumatawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Teresa. Alan, please. Makinig ka naman sa akin. Naniwala ka naman. Wala naman talaga akong kasalanan eh. Si Raymond naman talaga ang lahat na may pakalanon. Sa kanya ka magalit, huwag sa akin. Please, bebe. Alam, bebe ko. Pwede ba wag mo na ako tawagin ng ganyan? Tapos na tayo. Please. Simula ngayon, professional na lang ang relasyon natin. Hindi na ba't natin talaga pwedeng ayusin to? Baka naman pwedeng makabawi ako. Seryoso ka ba? Pagkatapos ng nagawa mo, naisip mo pa yan? Pasalamat ka nga, hindi kita sinisanti dito sa trabaho mo. And I would like to ask you to leave my house. Saan ako titira? Problema mo na yun. Pasalamat ka nga, hindi kita sinisanti sa trabaho mo. Sige, I'll give you a few days to pack your things. Pero ang gusto ko pagbalik ko, wala ka na sa bahay. Alan! Bebe ko! Buisit naman na buhay ito. Ako na nga tumulong kina Christian. Ako pa na pagsama. Ano ba yan? Wala pa rin bang balita kay Jessica? Sinuwid na po uli ng Coast Guard kung saan sumabog ang speedboat. Pati yung mga karatig na isla. Pero di pa rin siya mahanap. Sana po huwag kayong tumigil sa kakahanap sa kanya.
Kung kinakailangan yung sumisid sa dagat, please gawin ninyo. Mahanap niyo lang yung anak ko. Huwag niyo po sanang masamain, pero ayaw na po namin kayong basahin. Alam niyo naman pong mahirap mag-survive sa gitna ng dagat. Ilagay niyo lang po ang posibilidad na Hindi ako naniniwala patay na siya. Ano, Crisan? Malamang nagtago lang ho yun kaya hindi niyo siya makita. Please gawin niyo lahat na makakaya niyo para mahanapin niyo yung anak ko. Magbibigay ho ako ng reward kahit magkano ho sa kahit na anong information na makukuha ninyo tungkol kay Jessica. I just want my daughter back. sige pa, ma'am. Salamat ho. Matatahimik lang ako kung makita na nila si Jessica. Nay, maraming salamat po. Kasi kahit po alam ko na kahit pa paano anak pa rin ho yung turing niyo kay Jessica, pinakinggan niyo pa rin ho ako. Gusto ko na nga ho sabihin na nagsisinungaling ho ako eh. At na walang kasalanan si Jessica para lang ho mabuo yung pamilya natin. Kaso ayoko naman ho na ako naman po yung saktan niya. Alam ko na mahirap yung kalagayan mo, Crisan. Pero thank you. Thank you for being honest. And thank you for telling me the truth. Oo, anak ko si Jessica. Minahal at pinalaki ko siya na parang sarili kong anak. Pero kung totoo yung mga sinasabi mo, kailangan niya pagbayaran lahat ng mga kasalanan niya. Ayoko mapahamak siya. But she has to learn her lesson. Wala akong magagawa doon. Pero Crisan, pangako ko sa'yo, hindi ka na masasaktan ulit habang nandito ako. Pangako yan, ha? Sigurado ka na ayaw mong isama kita sa inyo. Okay na ho ako, Aling Celia. Malaki na ho yung naitulong niyo sa akin. Ayoko nang maabala pa po kayo. Ito naman, hindi naman yun tulong eh. Masaya nga ako na natulungan kita. Huwag mo isipin yun. Bait niyo po talaga. Maswerte po ako na nakilala ko kayo. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Ito naman, naiiyak tuloy ako sa iyo. Ano ba naman yan? Hindi naman ito ang last na magkikita tayo. Ito pala. Kunin mo ito. Address yan ng amo ko. Ang tinutuluyan ko. Gusto mo magkita tayo? Puntahan mo ako dyan, ha? Hayaan niyo po. Kapag maayos na po ang lahat, papalikan ko po kayo. Babawi ho ako sa inyo, Aling Celia. Talaga. O sige, mag-iingat ka, ha? Pagpalain ka ng Diyos. Ingat ho kayo. Sige, salamat. Ako pa ngayon yung masama, Timo. Eh, kung hindi dahil sa akin, no? Hindi naman makakatakas si Crisan sa si Jessica. Tinulungan ko kaya sila. Alam mo, in fairness talaga sa'yo,
Teresa, kahit magkaspang ang ugali mo at saka matabil ang dila mo, may puso ka pa rin. Kaso naman, hindi naman ako binili pa ng bebe ko eh. Saka, pwede pa naman daw akong magtrabaho dito, pero pinapalayas niya ako sa bahay niya eh. Sino mo, baka naman pwede akong makitira sa inyo. Baka meron kayong extra kwarto. Magrerenta ako, magbabayad naman ako eh. Laki. Sorry naman, Teresa. Siksikan na kami sa bahay. Yung aso ko nga sa labas na natutulog. Grabe ka naman. Para talaga ako sa aso. Tingnan mo. Awa ka naman sa akin, Timo. Para naman wala naman tayong pinagsamahan yan eh. Sumbong kaya kita sa nanay ko. Uy, huwag mo muna. Teka. Ba't di na lang ganito? Ba't dito ka na lang matulog? Di ba ginagawa mo naman yung dati? Malay mo, maawa sa'yo si Sir Alan. Naku, may pride naman ako, Timo. Kahit pa paano. Ayoko naman na magmukhang gugyutin sa ex ko, no? Ikaw bahala. Saan mo gustong makita ka ni Sir Alan? Sa ice plant o sa malamig na kalsada? Ikaw, bahala ka. Hello? Sino to? Hello, Teresa? Insan! Diyos ko! Ano, Insan? Ikaw ba yan? Huwag ka na munang dumaldal-daldal dyan, ha? Makinig ka muna sa akin. Konti lang oras ko. Grabe ka talaga, no? Ibang klase ka rin, Insan. Piruin mo, ha? Nakakulong ka na, pero powerful ka pa din! Kailangan ko ng tulong mo. Ha? Tulong? Naku, teka muna. Tulong. Naku, mukhang delikado yan. Diyos ko, ano, tatakas ka? Naku, Raymond, ayoko na, ha? Ayoko na ng ganyan. Alam mo naman, magbabagong buhay na ako. Naku, ayoko na madamay dyan sa mga kalokohan mo, Insan. Alam mo naman, Teresa, nasaksakan ako ng dami ng pera, ha? Sa lahat ng mga bangko ko. Ano? Pilila, bilisan mo dyan. Baka may makapansin sa atin. Salamat, boss. Ano? Ha? Huwag ka ng choosy. Wala ka naman pere. Iwan ka na ni Alan. Pag hindi mo tinanggap tong tulong ko, babalik ka sa hirap. Hoy, tama na yan. May utang ka sa akin, ha? Sige, pumasok na sa selda mo. Paano yan? Wala pa rin daw balita yung mga pulis. Ano na kaya nangyari kay Freddy? Diego! Diego, sandali lang! Usap tayo. Diego, humingi kami ng pasensya dun sa nangyari kahapon. Hindi naman talaga namin intensyon na pagkaisan si Crisan. Diego, wala pa talagang sinabi sa'yo si Crisan kung nasa si Cheska. Yun ang hanapin si Cheska. Bakit naman? Kasi kriminal siya. Siyang pumatay sa lolo ko. Kasabot siya sa pagpapakit ng Pekrisan. Hindi totoo yan. Ano ka ba naman, Diego? Gumising ka nga sa Ano katotohanan. pa pang ebidensya kailangan mo, ha? Parehas lang silang tatay niyang kriminal. Alam mo, tama yung ginagawa ni Ma'am Geraldine, eh. Nagpapatulog siya sa mga polis para mahuli ang Cheska na yan. Kasi dapat siyang makulong. Diego! Ano siya, Nori? Aray naman, miss! Sorry po. Sino ka? Ano nangyari sa mukha mo?
Magnanakaw ka, no? Ang ginagawa mo dito, hindi ka naman taga dito, ah. Hindi po ako masama. Hoy! Mamamatay ka ba? Congrats, ah. Congrats. Nanaya ka na. Okay na yun. Oo nga eh. Naku, masaya ako dahil sa wakas makakasama ko na tong anak ko. Kaya nga. Kaso lang, mamimiss ko kayo dito. Siyempre, parang mga kapatid ko na kayo. Parang pamilya ko na kayo dito. Mamimiss ko talaga kayo. Ay naku, huwag mo kami intindihin. Basta ang importante, nalaman mo na yung totoo. Nalinis mo na yung pangalan mo. At nakamit mo na yung hustisya na hinahangad mo, di ba? Oo. Salamat talaga. Deserve mo yan, Lilian. Mabuti kang tao at mabuting ina ka kay Diego. Kahit magkalayo kayo. Siyempre. Si Diego, ingatan mo yung nanay mo. Tagal ka kaya na-miss niyan, di ba? Oo. Tagal kong namiss si Mama. Salamat ah. Pero anak, alam mo, parang natatakot ako. Parang hindi na yata ako sanay sa labas eh. Paano pag biglang hindi na ako marunong tumawid ng daan? Grabe naman, Mama. Pati pagtawid ng daan, makakalimutan pa. Huwag kayo mag-alala, hindi ko naman po kayo papabayaan. Nak, paano pag nakita kami ng tatay mo? Ma, hindi na kayo makikita ni Raymond. Nakakulong na siya. Talaga? Siya naman ang magbabayad sa mga kasalanan niya ngayon. Sa kasalanan niya sa atin. Kina Crisan. Crisan! Maria! Mari ko eh. Ikaw nga. Ikaw nga. Anong ginagawa mo rito? Umaasa sana ako ng second chance. Ay, gusto niyo pa rin naman si tatay, di ba? May pagkakataon pa rin naman ako kayong magkabalikan. Di naman ganun kadali yun eh. Si Sir Raymond ho ang sumira sa pamilya natin. At ngayon wala na ho siya makakapamuhay na ho tayo ng tahimik. Bakit ka nandito? Lori, matagal ka pa ba? Renny, matagal pa eh. Doon ka na lang muna sa kabila. May tao ba? Pakibilis na naman, bibing-bibing na ako. Nay, magsashopping mo ba tayo? Lahat ng gusto mo, bibili namin para sa'yo. Sa nandito lang naman kami, hindi ka na mapabayaan. Sa huwag ka lang lalayo sa akin.